na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Di ba? Hindi raw pang tao. Ibig sabihin doon, hindi makakain ng tao. Pero ano ba sabi ng Department of Agriculture, ng DA? Di ba? NFA rice. Di ba? So ibig sabihin, makakain pa rin yan. Di ba? So sobrang advanced nila, mga kababayan, no, nag-i-input na agad sila ng senaryo sa isipan ng mga tao. Okay? So sinasabi nilang ganun. So anong magiging ng mga tao? No, pag nakita nila yung 20 pesos per kilo na bigas, na pwede naman kainin, 'di ba? Na pwede naman pala, posible naman pala, pero ang sinabi niya is ganon, no, na hindi pwede sa tao. Yun na agad yun nasa tatak ng isip ng tao. Naka-mindset na kaagad yun. No, ay hindi po pwedeng kainin 'yan, huwag kayong bibili niyan. 'Di ba? Pero kung hindi niya sasabihin na ganon, hindi iisipin ng tao 'yun. No, hayaan natin yung tao humusga. No, kung yung 20 pesos per kilo na bigas na yan, makakain o hindi, hayaan natin yung tao ang humusga. Huwag nating husgahan kaagad. No, huwag nating i-input sa kanila na hindi makakain ng tao yan. Diba? Huwag ganon. Hindi ganon dapat. Panghayop. Panghayop daw. Hindi makakain ng tao, panghayop daw, mga babayan. Diba? Per kilo na bigas pero hindi pang tao. Panghayop. Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya. Paano nila nasabi na panghayop hindi pa nga nila nakikita? Diba? Hinala pa lang nila yon. No, yung hinala na yun, nag-input na sila ng detalye sa isip ng tao. Diba? So ang iisipin ng tao agad, hindi pwedeng kainin niya, panghayop yan. Sa murag lamaw. Maitim. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Diba? Hindi niya alam kung ano yung bigas ng NFA. Diba? Hindi ba nakakakain si Vice President ng bigas ng NFA? Baka hindi, no? Hindi ko lang alam. Nagtatanong lang ako, mga kababayan, ha? Baka hindi sila, no, aware doon sa bigas ng NFA na binibili, no, ng mga kababayan natin na on budget lang talaga. Diba? Po, pwede naman po yung kainin yung NFA, Madam Vice President. Pwede po kainin yan. Hindi naman po pang hayop yan, yung NFA na yan. Pagkain po ng mga Pilipino yan, na mga nasa ibaba. Diba? Huwag naman po nating sabihin, Madam President, Madam Vice President, na yung NFA rice ay pagkain po ng hayop. Huwag naman po ganon. Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh. Yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi Yung pinapakain daw sa baboy, di ba? NFA rice nga, pinapakain ba sa baboy yun? Aba, napaka-social naman ng baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat. Kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement nung... Okay, so yun mga babayan, no? Yun lang hindi ko nagustuhan doon sa sinabi ng ating Madam Vice President. Eyo, what's up? Welcome back din sa ating channel, It's Unbox TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap at gagawa natin to ng reaksyon at komentaryo mga kababayan. No? At eto na nga po, no, Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, no, ay tinutupad na po unti-unti yung kanyang pangako, no, sa mga Pilipino. Ano nga ba yung pangako na yan mga kababayan, no, na sinasabi nila na malabo daw pong mangyari, no? Yan pong pangako na yan mga babayan na 20 pesos per kilo na bigas, no, ay sisimulang ibenta sa Visayas region sa susunod po na linggo. Okay, so sisimulan na daw po yan mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
Subalit, datapwat pero mga kababayan. Ang ating Vice Presidente na si VP Sara Duterte ay tila hindi po masaya. No? Hindi po siya masaya dito sa good news na to. No? At binabatikos pa niya yan mga kababayan. Saan naman kayo nakakita na Vice Presidente ganyan ang attitude, no? Hindi ba dapat mas makabubuti sa ating mga mamamayan, mga kababayan o sa mga Pilipino, no? Etong ganitong magandang balita, mas makabubuti rin naman siguro na suportahan niya, no? Baka sakali, no, na magkaisa pa ulit tayo, mga kababayan. No, kahit sabihin nating nagkakagulo sila sa politika ngayon, pero kumpara no sa mga mamamayan o para sa mga sambayan ng Pilipino, ikabubuti o pakikinabangan no ng mga kababayan natin o tayong mga Pilipino, no suportahan nila yung mga ganitong proyekto. Abay, binabatikos pa mga kababayan. At ang masaklap dyan mga kababayan, no may masama pa siyang sinasabi. Diba? So alamin muna natin tong balita na to mga kababayan. Pero kayo ba sang-ayon no na imbis na suportahan ng ating Vice Presidente no itong proyekto na to ng ating gobyerno, binatikos pa niya? Sang-ayon ba kayo? O pabor ba kayo sa ginawa ng ating Vice Presidente Sara Duterte no sa pagbabatikos na to sa ating gobyerno at sa proyekto ng ating pamahalaan? Alam niyo, nakikita ko dyan, no, matagal na yung yung proyekto na yan. At pinag-aaralan kasi talaga yan. Diba? Hindi naman basta-basta yan na mangyayari. Yun ngang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Diba? Yung war on drugs niya. Sabi 6 months lang, pero taon inabot, mga kababayan. No? Bago kayo bumato ng putik, tignan nyo muna yung mga sarili ninyo. No, yung mga DDS na yan. Diba? Yan yung sasabihin nila Nako, malabo yan na 20 pesos per kilo na yan, yung mga DDS. Pero ano ba yung ginawa dati? 6 months lang ang pangako sa war on drugs. Pero ano nangyari? Taon inabot. Ha? Kayong mga supporters dyan, ha? Kayong mga DDS dyan sa kabilang parlor, ha? Ayos kayo, ha? Okay, so alamin muna natin itong balita na to mga kababayan, no? Tara, let's go. Magandang hapon, Nel, saang lugar at kailan unang mararamdaman itong 20 pesos na kada kilo ng bigas? Yes, Jun, ang pilot implementation para nga dito sa pagbebenta ng 20 pesos na kilo ng kada kilo ng bigas ay unang ipatutupad dito sa Visayas Region sa susunod na linggo. Ito ang inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 12 Visayas Governors sa Cebu Provincial Capital kanina. Ayon kay Secretary Laurel, napili ang Visayas na unang pagbentahan ng murang bigas dahil sa mas maraming nangangailangan sa riyon. Sa ngayon nga, we're launching here because mas maraming ang nangangailangan sa mga regions na yun. Okay, so ito yan mga babayan, no? Kailangan unahin lang kasi, no, kung ano yung priority, di ba? Lahat naman yung priority. Pero meron kasing ano yan parang merong mas priority, no? Yung mga dapat unahin, di ba? Wag nating sabihin na lahat naman priority. Oo, lahat priority. Pero pinag-aaralan pa rin yan, yung sistema na yan, di ba? So hindi naman kasi lahat talaga isang buong bansa, 20 pesos per kilo. Okay, so nakikita ko dyan, para nasa experiment stage pa rin yan. Okay, so kung yung sistema mapapag-aralan na maiaayos, no, may apply yan sa buong Pilipinas. So napili nila yung Visayas Region dahil nga ayon sa kanila, mas marami yung mga nangangailangan dito dahil siguro yung population. No, mas malaki ang population ng Visayas kumpara sa Luzon at saka sa Mindanao.
Okay, so posibleng ganun po yung scenario dyan. No, lawakan natin yung isipan natin, mga kababayan. Okay? So wag nating isipin agad na bakit Visayas lang? O, lalagyan na naman natin ng politika. Diba? May experiment yan. Kailangan unahin yung mga priority. At baka nga naman, mas unang kailangan nilang doon gawin. No, yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na yan. 'Di ba? Antayin natin, no, na lahat 'yan, no, sa buong Pilipinas, may apply sa buong Pilipinas, 'di ba? But of course, ang eventual intention nitong programa na to, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, and launch it and manage it, nationwide to. Yun, 'di ba? Nationwide. 'Di ba? So yung kagaya nga na sinasabi ko, on experimental pa rin to, stage, 'di ba? So pinag-aaralan nila lahat. 'Di ba? So magiging national na rin po 'yan. Okay? So steady lang, antay-antay lang tayo. 'Di ba? Hindi naman po pwedeng pangkalahatan kaagad lahat 'yan. Agrikultura po yung pinag-uusapan natin dito, pagkain po, no? Hindi basta-basta rin 'yan, mga kababayan, ha? Eventually. Pagkatapos ng launching sa Visayas, kalaunan ay ipatutupad na rin ito sa buong bansa. Ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas ay lilimitahan lamang sa 10 kilo kada linggo o 40 kilos kada buwan sa bawat pamilya. Sa unang pagkukwenta ng DA, maaaring umabot sa 3.5 billion hanggang 4.5 billion pesos ang kinakailangang budget para sa subsidiya na ito sa bigas. Didepende pa kung hanggang kailan ito ipatutupad. Ayon sa kalihim, nais ng Pangulo na maipatupad ang murang bigas na ito hanggang sa taon 2028. The President has actually given the directive, no? Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pang i-stretch yan hanggang February. But our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ayon kay Secretary Laurel ay ipatutupad ang programa na ito pero aayusin muna yung panuntunan na ukol dito. Matatandaan natin yun na itong 20 pesos na kada kilo ng bigas ay isa sa kabilang dito sa campaign promise ni Pangulong Marcos. Okay, so ito pa mga kababayan, no? Kahit sabihin natin hindi ma-target yung 20 pesos per kilo na bigas, no, maibaba man lang yung presyo kahit mga 25 to 30 pesos, hindi na malayo yon, no, kumpara sa mga 40, 50 pesos o mga 60 pesos na bigas. 'Di ba? At least maibaba yung presyo ng bigas. Pero kung makukuha natin o mas mata-target yung 20 pesos per kilo na bigas, mas maganda po yan. Diba? Para sa kalahatan naman yan, no? Hindi naman para sa kanila lang. Jun? Nel, anong klaseng bigas ba yan na nagiging programa nga ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr.? Ito ba ay imported o ito ba ay sa NFA? Ito ay galing sa NFA, Jun, ano? Dahil nga sinasabi ni Secretary Laurel na puno na rin yung warehouse ng NFA. Kasunod nga rin itong naging anihan at kinakailangan na rin nilang mailabas itong mga bigas na ito, Jun. Okay, so NFA, siguro naman lahat tayo kumakain ng NFA, no? Diba? Lahat naman siguro tayo kumakain ng NFA. Diba? Kahit kami, kumakain kami ng NFA eh. Oh. Diba, hinahalo pa nga nung iba yan doon sa mga mamahaling bigas para mas makamura sila, mas makatipid. Diba? So, siguro naman lahat tayo kumakain ng NFA. Diba? Na klase ng bigas. Diba? Ito ay subsidiya, tama ba, Nel? Tama ka dyan, Jun, na subsidiya. Kung halimbawa, inihalimbawa ni Secretary Laurel na halimbawa, sa kasalukuyan ay naibebenta yung NFA rice ng halimbawa ng 33 pesos at kung susumahin kung 20 pesos na lang ibebenta, yung 13 pesos, paghahatian yon ng DA sa pamamagitan ng FTI at ng selected LGU na makikinabang dito sa murang bigas na ito, Jun. Hindi may alis, Nel, na masabi ng ilan, lalo na namang kritiko ni Pangulong Marcos Jr., na ito ay parang pampaampat lamang doon sa mababa niyang
trust and approval rating, Nel. No, hindi pa rin kasi natin alam yung naging detalye ng pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa Cebu dahil ito ay Alam nyo, yung trust rating na yan, mga kababayan, wala nang epekto yan, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil unang-una, nakaupo na siya. No, hindi na niya para pagtuunan yung trust rating na yan. Ang kailangan niya pagtuunan, mga kababayan, ay yung trabaho niya. No, kung pati yan, pag-iisipan niya pa, madidiskaril yung kanyang mga plano. 'Di ba? Ngayon, kung pagtutuunan niya ng pansin is lahat ng problema sa ating gobyerno, lahat ng problema sa bansa, 'di ba? Doon lang naka-focus. Okay 'yon, 'di ba? At least napapagtuunan niya ng ng pansin yung mga yan. Pero kung pati yung trust rating, no, iisipin niya, poproblemahin niya, walang mangyayari, mga kababayan. Kaya wala na epekto yan. Nakaupo na yung Pangulo natin eh. Nakaupo na yung Pangulong Bongbong Marcos natin eh. Kaya kung ano man, kahit tumaas yung trust rating nila, wala nang pakialam dyan. Diba? Wala na yan. Kaya yung mga pinapakalat nila na trust rating na yan, na sinasabi nila yung Pangulong Bongbong Marcos, ganito, mababa trust rating, wala nang tiwala sa kanya. No, mga Pilipino, kalokohan yan. Kalokohan yan. Kung wala nang tiwala sa kanya ang mga Pilipino, mga kababayan, anong ginagawa namin dito? No, anong ginagawa ng mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Para masabi nyo na wala nang tiwala sa kanya ang mamamayan o ang buong Pilipinas, mga kababayan, para masabi natin wala nang tiwala sa kanya, lahat tala ng bukang bibig ng mga tao galit sa ating Pangulo. Pero hindi yan na nakikita natin, di ba? Patuloy pa rin na sumusuporta, no, ang mga Pilipino, ang sambayan ng Pilipino sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, no, walang epekto yung trust rating na yan. Dahil ang katotohanan, no, marami pa rin nagtitiwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang yun. last minute advice din dito sa Malacanang press corps yung mga nagko-cover sa kanya. Kaya halos wala pa rin tayong detalye. Malamang bukas kung makapagbibigay ng detalye ang Malacanang ukol ba dito sa mga napag-usapan sa pulong, kung ano ba yung naging layunin nitong pagbebenta o yung namurang bigas sa merkado sa una-uunahin dito sa Visayas Region, Jun. Yan, no, mga kababayan. Pero eto, no, pagtuunan din natin ng pansin, mga kababayan, eto nga sinabi ng ating Vice President Sara Duterte. No, dahil sabi nga niya dito, binubudol na naman nila yung tao, no? Bitter. Pasensya na po, Vice President Sara Duterte. Nilirespeto ko rin kayo, no? At ganun din naman ang dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, no, ang respeto nandiyan yan. Diba? Hindi mo pwedeng hindi irespeto yung mga yan dahil sila yung Vice President, sila yung dating Pangulo, yung Pangulo ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos, no? Kabastusan kung hindi mo sila irerespeto. Hindi kagaya ng ibang mga wag na natin lahatin, no? Hindi naman siguro lahat ng mga DDS supporters, 'di ba? Mga nandiyan sa kabilang parlor mga ganun. 'Di ba? Gumagalang pa rin 'yan. No, may respeto pa rin 'yan. Ialis na lang natin yung mga vloggers na talagang mga salaula. Yung mga minumura yung Pangulo natin. Yan yung mga taong hindi ka respeto, mga walang respeto 'yan. 'Di ba? Nanggigigil na naman ako doon sa mga vloggers na 'yan, yung mga nagmumura diyan. Salamat kayo, hindi ako palamura na vlogger. Kung palamura akong vlogger, baka nakatikim din kayo na sangkaterpa sa akin. No, I respect. No, rumerespeto tayo. Kailangan yan. Kailangan matuto tayo rumespeto, mga babae. Diba? Tuloy natin. Ma'am, in-announce ni DA Secretary na dito sa Visayas, sisimulan daw yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po unahin yan. Ang pong reaction ninyo? Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin. Okay, so alam kung paano gawin yan, no, Vice President Sara Duterte. Alam yan kung paano gawin. Kaya nga nagkakaroon ng experiment yan
Diba? Kaya pinag-aaralan yan. No, hindi naman kasi basta-basta na maibababa yung presyo sa 20 pesos. Sana narinig tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No, sana makarating to sa kanya. Kailangan tutukan natin ang mga farmers. No, Pangulong Bongbong Marcos, dumiretso tayo sa mga farmers. Bakit kanyo? No, dahil maraming monopolyo diyan. No? Hinaharang nila yung mga palay, no, kinakawawa nila yung mga farmers. No, yung mga gamit na parang libreng gamitin ng mga farmers, 'di ba? Pinapaupahan sa mga farmers. No, yan ang dapat tutukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No, yan ang dapat tutukan ng ating Department of Agriculture. Kung gusto nyo maipababa ang presyo ng bigas, at tulungan ninyo, ang suportahan ninyo yung mismong mga farmers. Hindi lang yung bigas, mga babayan. No? Maging yung mga gulay. Pumunta kayo sa Benguet. Ang mura ng mga gulay dyan. No? Pumunta kayo dun. Ang mumura ng mga gulay. No? Masyado nga nilang binababa yung presyo sa merkado. Sa bagsakan eh. Kaya napupwersa yung mga nagtitinda ng gulay mula dyan sa Benguet, no, na dahil sa sobrang baba, lugi na sila. No, pagtatanim pa lang, puhunan sa pagtatanim, yung pagod sa pagtatanim, yung pag-transport nila mula sa bukid, papunta dun sa bagsakan, diba? Papunta sa Baguio, papunta sa Envat, diba? May dagdag pa yun, pati yung pagbabalot ng mga yan, may mga bayad pa rin yan. No? Kawawa. Bumababa na yung presyo ng mga gulay. No, lugin-lugi sila. Ngayon, kung mismong gobyerno, no, on Department of Agriculture, hello po, hello. Ang gawin niya, dumiretso kayo sa mga farmers. Kayo mismo ang bumili sa mga farmers. At kayo ang magbagsak. No, yun yung gawin ninyong sistema, pag-aralan ninyo. No, kayo ang magbagsak doon sa mga bagsakan o bumili kayo sa mga farmers, then kayo yung mag-distribute o magbenta sa mga palengke. Yun ang pag-aralan ninyo. Mawawala yung monopolyo dyan. Sabi ko sa inyo, yung sindikato ng mga gulay na yan, mawawala yan. Pati yung sindikato ng mga bigas. At pagka yung mga sindikato na yan nawala, at sinuportahan natin yung mga magsasaka natin, yung mga farmers natin, bababa ang presyo ng bilihin. Maniwala kayo. No? At dahil, sa totoo lang, sabi ko nga po, mga babae, pag mali, mali. No? At pag tama, tama. Yan ang gagawin natin. Yan yung sinasabi ko palagi. Pag mali yung ginagawa sa gobyerno, papansinin natin. Magsasabi tayo ng ano dapat nating gawin. No? Baka kasi sakaling mapansin ang ating gobyerno. No? Baka kasi mas yung ating mga sinasuggest ay naririnig nila. Nakakarating sa kanila. 'Di ba? At mapansin at magawa po nila na baka makatulong tayo. Baka sa batikusin natin. Kung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Oh, paano? Wala naman siya ibang pwedeng pag-anuhan dito, kundi Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos yung nagsabi na 20 pesos, ibababa ng 20 pesos per kilo yung bigas. Mga babayan, 'di ba? Bakit ganon, Vice President BP Sara? 'Di ba? Dapat suporta natin. Manong sabihin natin, di maganda, good news kung maibababa nila ng 20 pesos per kilo ang bigas. 'Di ba? Pero kung para sabihin pa natin na nagsinungaling, 'di ba? Makikita natin no, na merong something, mga kababayan. Imbis na suportahan, imbis na tulungan, no, imbis na suportahan yung mga proyekto na 'yan, mga kababayan, no, hindi, binabatikos pa. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao. Hindi sa ganon, Vice President. Kaya yan, kayang gawin yan. Kailangan lang pag-aralan. Hindi pinaasa. No? Dahil pinag-aaralan talaga yan. Hindi sa pinaasa. What if, no, nagawa yan? Sasabihin pa ba natin na pinaasa? O what if may ginagawa pala talaga ang gobyerno? Diba? Anong iisipin ng mga sambayan ng Pilipino pag sinabi nating pinaasa? Napakapangit ng dating. Diba? Huwag ganon, Vice President. Huwag ganon. Na ibibigay yon.
One last question. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Di ba? Hindi raw pang tao. Ibig sabihin doon, hindi makakain ng tao. Pero ano ba sabi ng ng Department of Agriculture, ng DA? Di ba? NFA rice. Di ba? So ibig sabihin, makakain pa rin yan. Di ba? So sobrang advanced nila, mga kababayan, no, nag-i-input na agad sila ng senaryo sa isipan ng mga tao. Okay? So sinasabi nilang ganun. So ano magiging ng mga tao? No, pag nakita nila yung 20 pesos per kilo na bigas, na pwede naman kainin, 'di ba? Na pwede naman pala, posible naman pala, pero ang sinabi niya is ganon, no, na hindi pwede sa tao. Yun na agad yun nasa tatak ng isip ng tao. Naka-mindset na kaagad yun. No, ay hindi po pwedeng kainin yan, huwag kayong bibili niyan. 'Di ba? Pero kung hindi niya sasabihin na ganon, hindi iisipin ng tao yun. No, hayaan natin yung tao humusga. No, kung yung 20 pesos per kilo na bigas na yan, makakain o hindi, hayaan natin yung tao ang humusga. Huwag nating husgahan kaagad. No, huwag nating i-input sa kanila na hindi makakain ng tao yan. Diba? Huwag ganon. Hindi ganon dapat. Panghayop. Panghayop daw. Hindi makakain ng tao, panghayop daw, mga babayan. Diba? Per kilo na bigas pero hindi pang tao. Panghayop. Kanang ginatawag nila og paano nila nasabi na panghayop hindi pa nga nila nakikita? Diba? Hinala pa lang nila yun. No, yung hinala na yun, nag-input na sila ng detalye sa isip ng tao. Diba? So ang iisipin ng tao agad, hindi pwedeng kainin niya, panghayop yan. Sa murag lamaw. Maitim. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Diba? Hindi niya alam kung ano yung bigas ng NFA. Diba? Hindi ba nakakakain si Vice President ng bigas ng NFA? Baka hindi, no? Hindi ko lang din alam. Nagtatanong lang ako, mga kababayan, ha? Baka hindi sila, no, aware doon sa bigas ng NFA na binibili, no, ng mga kababayan natin na on budget lang talaga. Diba? Po, pwede naman po yung kainin yung NFA, Madam Vice President. Pwede po kainin yan. Hindi naman po pang hayop yan, yung NFA na yan. Pagkain po ng mga Pilipino yan, na mga nasa ibaba. Diba? Huwag naman po nating sabihin, Madam President, Madam Vice President, na yung NFA rice ay pagkain po ng hayop. Huwag naman po ganon. Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi Yung pinapakain daw sa baboy, diba? NFA rice nga pinapakain ba sa baboy yun? Aba, napakasosyal naman ng baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat. Kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement nung... Okay, so yun mga babayan, no? Yun lang hindi ko nagustuhan doon sa sinabi ng ating Madam Vice President. No, na parang lumalabas yung bigas na sinasabi ng ating gobyerno na ibebenta 20 pesos per kilo, sinasabi niya kaagad, no, na hindi pwedeng kainin ng tao at yun ay parang sa hayop lang daw. Okay, so hindi ko alam kung ano yung mindset, no, kung ano yung iniisip ng ating Madam Vice President. Pero kayo na humusga, mga babayan, no? Ay comment nyo na lang po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. At yan ang ating pag-usapan, alright? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito mula ang Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.